Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang mga babae naniniwala sila na kailangan nila magkaroon ng anak kasi kalooban ng Diyos. Okay? So, sabi ni Father God, i-explain ko tong message na mali ito. Stronghold to sa isip ng mga babae. Kasi sabi daw din sa Bible, diba? Sabi ni Paul, that mga babae, they will be saved kung they will bear children. Pero mali yun. Kasi sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo sa salvation natin. Okay? That lalaki at babae, bata o matanda, pantay yan sa mata ng Diyos. Anong dapat natin gawin para pumasok tayo sa langit? Tanggapin si Jesus Christ as Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo at kaluluwa mo. As una, sa words, sa salita mo, okay? Pero, meron pang second step. Kailangan pakita mo yun through action. Paano? Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Kasi di ba sabi ni Jesus Christ that ang daming mga tao, especially mga preachers, pastors, pare, missionaries, nagpa-preach sila, nagpa-pray over sila, gumaling ang mga tao, pero hindi sila kilala ni Jesus Christ. Sabi nila, Lord, di ba nagawa namin lahat to? Para sa iyo, sabi mo sa Bible. And sabihin ni Jesus Christ, hindi kita kalala. Kasi hindi mo nagawa ang kalooban ng Ama ko sa langit. Paano mo malaman ang kalooban ni Father God? Tanungin mo siya. Meron kang personal relationship with Jesus Christ muna. Hindi nang siya Panginoon mo. Pero best friend mo. You see, una, yung stronghold sa isip ng mga babae, mostly babae, okay? Lalaki meron din, pero ito feeling ng mga babae that when maging nanay ako, yung anak ko, regalo ng Diyos sa akin. So, kailangan ko alagain yun para ma-please si Father God sa akin, papasok ko sa langit. So, yun yung assignment ko. Pero hindi tama yun. Okay? Una, dapat natanong mo muna kung kalooban ng Diyos, magkaroon ka ng anak. Bago yun, tanungin mo muna kung kalooban ng Diyos, magkaroon ka ng asawa. Kasi tayo lahat, kung ma-rely tayo sa feelings natin, gagawa natin ano yung tingin natin sa isip and feelings na tama. Pero, hindi kalooban ng Diyos. So that's why you need a personal relationship. Tanungin mo ang kalooban ng Diyos. Okay? That's why it's a stronghold sa isip ng mga babae. Kasi it feels good. Right? Nang, ay, meron akong anak na pwede ko turuan. Right? So, hindi pwedeng gawin yun ng, ay, ito yung assignment ko para makapasok ka sa langit. Hindi. Kasi hindi mo alam kung kalooban ng Diyos yun. Gets niyo? Right? So, importantly, especially now, we're living in Noah's time. Anong ibig sabihin yun? During Noah's time sa Old Testament, okay? Ang daming masamang tao, matigas ang puso, daming sexual immoral, okay? Ang daming naka-curse ng mga taong na, like yung si Noah, they cursed him. They said, wala naman si God, wala pa yung sabi mong ulan
Ganun din na yun, di ba? Sabi ang daming mga preachers, including me, darating na si Jesus Christ. Magsisi na kayo. Pero anong mga tao? Wala naman siya. Ang tagal naman, oh. So, paisi-isi ang mga tao. But, sabi ni Father God kay Noah and yung pamilya niya, increase nyo yung faith nyo sa akin. Gawin nyo ang kalooban ko. Ano yung kalooban ni Father God? Build the ark. That's increasing your faith. Para when time na that kukunin ka ni Father God, either mamatay ka or rapture, sabihin niya sa iyo, pasok ka na sa ark. Ibig sabihin, pasok ka na sa akin. Stay clinged on to Jesus Christ. Para when the time comes, sabi niya, okay, let's go home. Ready ka na. You'll be the wise virgins in the Bible. Hindi yung foolish virgins na hindi sila prepared. Ang daming believers na yun, pa-easy-easy. Kala nila, mahaba pang oras nila. Madami pang oras. Kasi alam nyo, when maiiwan kayo dito during rapture, 100% guaranteed na pakita sa akin ni Father God, you will not be saved. You will never be saved. Tatak sa ulo nyo at sa kamay nyo ang mark ni Satan, 666. At ikaw na ang anak ng demonyo. Kasi nakuha ni Father God, si Holy Spirit, Mother God, wala na mga taong believers dito to preach the gospel. So, sino naiwan? Yung lukewarm, yung foolish virgins, hindi prepared. So, Satan will deceive them. That's why sabi ko sa inyo, that now is not the time para kung ikaw babae na gusto mong magkaroon ng anak, it's not the time kung gusto mo pumasok sa langit, ha? Pero kung gusto mong gawin ang kalooban mo, may iiwan ka dito. And yung eternity mo sa impyerno. Are you willing to take that risk? Gusto mo happy ka dito sa buhay mo? Maiksi na nga buhay mo. Pero eternity forever yan. Walang atrasan. Hindi mo pwedeng sabihin kay Jesus Christ, Lord, okay, magsisisi na ako. Gusto kong magbagong buhay. Wala. Hindi na pwede. Tapos na ang buhay mo. That's why itong message gusto ni preach ni Father God para magising ang mga Pilipino. Huwag kayong magkaroon ng anak na yon. Ma-forfeit nyo ang salvation nyo. But, ako tagalingkod lang ako. Warning na, sana piliin nyo ang tamang daan papuntang langit. Pero meron kayo pa rin ng free will. Piliin anong gusto nyo. I can't force you. Pero sana piliin nyo si Jesus Christ. Mahal na mahal ka niya eh. That's why namatay siya para sa iyo eh. Gusto niya makasama ka sa langit forever. And yung mga tao sa langit, hindi nang mabait sila. Sila ang pamilya natin. Ang dami. Pero madami din sa impyerno. Kung pupunta ka doon, napili mo ang kalooban mo. Rebel ka. Doon ka. Kasama mo ang mga demonyo.
It's your choice. So, please share this message para magising ang mga Pilipino, mga babae sa katotohanan. Don't rely on your feelings. Trust in the Lord Jesus Christ. Tanungin mo siya anong kalooban niya para sa iyo. Para gawin mo ang tama. Para makapasok ka sa langit. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.